Sa sandaling kunwari ibinagsak ang negosyo ng pamilya upang subukin ang pagkatao ng manugang, nagulat ang isang asawa nang agad siyang hiniwalayan at tinangkang agawin ang kanilang milyonaryong tahanan gamit ang peke at mapanlinlang na pirma. Ngunit gumuho ang lahat ng plano dahil sa nakatagong kondisyon at mga ebidensyang hindi pa nailalantad. Sapat ba ang matinding pagbubunyag na ito upang buksan ang daan tungo sa tunay na kalayaan at kaligayahan niya? Inaanyayahan ko kayong makinig sa kwentong ito. Maingat na inayos ni Amelia ang huling piraso ng kubyertos sa ibabaw ng mamahaling lamesa. Ang seda ng tablecloth ay kumikislap sa ilalim ng dahan-dahang pag-indayog ng ilaw mula sa chandelier. Sa gitna ng mesa ay isang florera ng mga sariwang rosas. Ang bango nito ay humahalo sa amoy ng pabangong suot niya, isang regalong ibinigay sa kanya ng kanyang asawa noong nakaraang anibersaryo nila. Lahat ay perpekto. Para kay Marco, lahat ay gagawin niya. 1 taon na sila ngayong kasal. 1 taon na puno ng tawanan, ng matatamis na alaala, at ng mga pangarap na sabay nilang binuo sa loob ng palasyong ito sa Forbes Park. Ang mansyon na ito, na minana pa niya mula sa kanyang ina, ay naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Ngumiti si Amelia habang sinasalin ang pulang alak sa 2 kopitang kristal. Naalala pa niya ang unang beses na dinala niya si Marco rito. Ang pagkamangha sa mga mata nito, ang pangako sa mga labi nito na gagawin niya ang lahat para maging karapat-dapat sa lahat ng yaman at pagmamahal na ibinibigay ni Amelia. Hija, isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Amelia at nakita ang kanyang biyenan, si Isabela Sandoval, na nakatayo sa may pintuan ng dining hall. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mga alahas ay kumikinang. Laging ganito si Isabela, parang isang reyna na handang humatol sa bawat kilos ng mga nasa paligid niya. "Mama!" Magalang na bati ni Amelia kasabay ng isang ngiti. "Tamang-tama po ang dating ninyo. Patapos na po akong maghanda." Lumapit si Isabela, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng silid, mula sa mga kurtina hanggang sa pagkakaayos ng mga plato. Tumango ito, isang ngangiting bahagyang umangat sa gilid ng kanyang labi. "Napakagaling mo talagang asawa, Amelia. Maswerte sa iyo ang anak ko," sabi ni Isabela. Ang mga salita ay matamis, pero ang tono ay may kung anong lamig na hindi maipaliwanag ni Amelia. "Bagay na bagay sa iyo ang mansyon na ito. Kami ni Marco, sanay lang sa simpleng buhay, kaya't laking pasasalamat namin na dumating ka." Isang maliit na kirot ang naramdaman ni Amelia sa kanyang dibdib. Palagi itong ginagawa ni Isabela, ang pagpapaalala sa kanya, sa paraang hindi direkta, na si Marco ay nagmula sa isang pamilyang hindi kasing yaman ng mga Reyes. "Ang mahalaga po ay masaya si Marco," mahinahong sagot ni Amelia. "Oo naman, masaya siya," mabilis na sagot ni Isabela, habang hinahaplos ang isang rosas sa florera. "Sino ba namang hindi magiging masaya sa ganitong buhay? Kaya dapat alagaan mo siyang mabuti. Dahil ang isang lalaking tulad ni Marco, maraming magkakagusto." Bago pa man makasagot si Amelia, narinig nila ang ugong ng isang sasakyan sa labas. Sabay silang napangiti. "Nandyan na siya," masayang sabi ni Amelia. Ang kaunting pagdududa na idinulot ng kanyang biyenan ay agad na naglaho. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Marco Sandoval. Matangkad, makisig, at may ngiting kayang magpatunaw ng kahit sinong babae. Suot ang kanyang business suit, mukha siyang pagod mula sa trabaho. Ngunit nang makita niya si Amelia, biglang nagliwanag ang kanyang mukha. "Mahal ko?" sabi niya. Ang boses ay malambing. Mabilis siyang lumapit at niyakap ng mahigpit si Amelia bago hinalikan ito ng buong pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, para kay Amelia, wala nang iba pang hihilingin pa. Ito ang kanyang mundo.
Ito ang kanyang buhay. Happy anniversary, mahal, bulong ni Amelia sa pagitan ng kanilang mga halik. Happy anniversary, sagot ni Marco. Ngunit ang mga mata niya ay napadako sa bagong relong suot niya. Isang Rolex na regalo ni Amelia para sa okasyong ito. Hinaplos niya ito at sa isang saglit, nakita ni Amelia ang isang kakaibang kislap sa mga mata ng asawa. Hindi ito kislap ng pagmamahal sa alaala, kundi kislap ng pag-aari. Ngunit mabilis din itong nawala at napalitan ng pamilyar na pagsamba. Salamat dito, mahal. Sobrang ganda, sabi ni Marco at muli siyang hinalikan. Ang hapunan ay naging masaya. Nagkwento si Marco tungkol sa kanyang araw sa opisina, habang si Isabela ay paminsan-minsang nagdaragdag ng mga papuri para sa kanyang anak. Si Amelia naman ay kontento nang pagmasdan ang 2 taong pinakamamahal niya. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na rin si Isabela. Naiwan silang dalawa ni Marco, magkayakap sa sofa habang pinapanood ang mga ilaw ng syudad mula sa kanilang malaking bintana. Mahal na mahal kita, Amelia, bulong ni Marco. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Mas mahal kita, sagot ni Amelia. Isiniksik ang sarili sa mga bisig ng asawa. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Marco, dinalaw ng uhaw si Amelia. Ngunit bago pa siya makabangon, narinig niya ang mahinang tunog ng isang text message mula sa telepono ni Marco na nasa bedside table. Hindi niya sinasadyang tignan, pero nahagip ng kanyang mga mata ang pangalan sa screen. Accountant. Napangiti si Amelia. Kahit gabi na, trabaho pa rin ang nasa isip ng kanyang masipag na asawa. Ngunit biglang kumunot ang noo niya nang mabasa ang preview ng mensahe. Okay na. Nailipat na ang pondo. Pondo? Anong pondo? Biglang gumalaw si Marco. Mabilis na kinuha nito ang telepono, mas mabilis pa sa inaasahan ni Amelia. Nagising ito. Mahal? Bakit gising ka pa? Tanong ni Marco, halatang nagulat. Wala. Narinig ko lang ang telepono mo. May problema ba sa trabaho? Mahinahong tanong ni Amelia, pilit tinatago ang kaba. Tumingin si Marco sa screen ng telepono at mabilis na nagtipa. Wala to, mahal. Mga report lang para bukas. Alam mo na, kailangan laging handa. Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabilis niyang itinago ang telepono. Tulog na tayo. Yumakap siya kay Amelia, ngunit naramdaman ni Amelia ang bahagyang paninigas ng kanyang katawan. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sinasabi sa sarili na guni-guni niya lang ang lahat. Pagod lang si Marco. Ilang oras ang lumipas. Naramdaman ni Amelia ang paglamig ng espasyo sa kanyang tabi. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Wala na si Marco. Dahan-dahan siyang bumangon. May naririnig siyang boses, isang pamilyar na bulong mula sa direksyon ng kanilang balkonahe. Dahan-dahan siyang lumapit sa salaming pinto, nagtatago sa dilim ng kurtina. Doon, nakatayo si Marco, nakatalikod sa kanya, kausap sa telepono. Opo, Mama, mahinang sabi ni Marco. Nakuha na niya ang relo. Oo, pirma na lang ang kulang. Huwag kayong mag-alala. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Si Amelia ay hindi makahinga. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bakit si Isabela ang kausap niya ng ganitong oras? Anong pirma ang sinasabi niya? At pagkatapos, narinig ni Amelia ang mga salitang wawasak sa kanyang perpektong mundo. Konting tiis na lang, Isabela. Malapit na nating makuha ang lahat. Kinabukasan, sinubukan ni Amelia na kalimutan ang mga salitang narinig niya mula sa balkonahe. Marahil ay mali lang ang kanyang pandinig. Marahil ay pagod lang siya. Marahil ay isa lamang yung masamang panaginip. Pinilit niyang ngumiti nang magising si Marco sa kanyang tabi, na para bang walang nangyari. Agad siyang niyakap nito, isang yakap na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayoy parang isang hawlang bakal na unti-unting sumisikip sa kanyang paligid. Good morning, mahal,
Malambing na bati ni Marco, kasabay ng isang halik sa kanyang noo. Nakatulog ka ba ng maayos? Ang tanong ay simple, ngunit para kay Amelia, ito'y may dalang bigat. Paano siya makakatulog ng maayos? Oo naman, pagsisinungaling niya, iniiwas ang kanyang mga mata. Ikaw, mukhang napuyat ka sa trabaho. Tumawa si Marco, isang tawang dati musika sa pandinig ni Amelia, ngunit ngayoy tunog ng isang pekeng kampana. Kailangan, mahal, para sa'yo, para sa pamilya natin. Pinagmasdan ni Amelia ang mukha ng kanyang asawa, ang perpektong panga, ang mga matang nangungusap, ang ngiting mapang-akit. Ito ba ang lalaking nagbabalak kunin ang lahat? Ang lahat na pag-ari niya, ng pamilya niya. Huwag mong isipin ang trabaho ngayon, sabi ni Amelia. Pinipilit pasiglahin ang kanyang boses. Tandaan mo, may hapunan tayo kinaitay mamaya. Importante yon. Siyempre hindi ko yon makakalimutan. Mabilis na sagot ni Marco at muling nagliwanag ang kanyang mukha. Isang pagkakataon para muling mapatunayan sa ama mo na karapat-dapat ako sa'yo. Sa biyahe nila papunta sa mansyon ng mga Reyes, tahimik lang si Amelia. Ang bawat kanto, bawat gusali na kanilang dinadaanan sa Makati ay pamilyar. Ngunit sa gabing iyon, pakiramdam niya ay nasa ibang mundo siya. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pero ang isip niya ay lumilipad. Pabalik-balik sa mga salitang binitawan ni Marco. Malapit na nating makuha ang lahat. Si Marco naman sa kanyang tabi ay puno ng sigla. Inaayos ang kanyang kurbata. Tinitignan ang refleksyon sa salamin. Sa tingin mo, magugustuhan kaya ni Don Rafael itong alak na dala ko? Pinili ko pa ang paborito niyang taon, sabi ni Marco, puno ng pag-asa. Tumangulang si Amelia. Ang tanging pag-asa niya sa gabing iyon ay ang mapawi ang lahat ng kanyang pagdududa. Sana makita niya sa mga mata ng kanyang ama ang pagsang-ayon na matagal na niyang hinahanap. Sana mapatunayan ni Marco na siya, si Amelia, ay hindi nagkamali ng piniling mahalin. Ang mansyon ng kanyang ama, si Don Rafael Reyes, ay nakatayo na parang isang kastilyo sa gitna ng malawak na lupain. Imposibleng hindi ka makaramdam ng paghanga at kaunting takot pagpasok mo sa malalaking tarangkahan nito. Bawat sulok ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman na pinaghirapan ng kanilang angkan sa loob ng maraming dekada. Sinalubong sila ng mga katulong na nakayuko. Ang hangin sa loob ay formal at malamig, taliwas sa init ng pagmamahal na hinahanap ni Amelia. At sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng engrandeng hagdanan, nakatayo ang hari ng palasyong ito. Si Don Rafael Reyes ay isang lalaking hindi mo malilimutan. Matikas ang tindig sa kabila ng kanyang edad. Ang kanyang buhok ay may mga bahid na ng pilak at ang kanyang mga mata ay parang kayang basahin ang pinakatatago mong lihim. Itay, bati ni Amelia. Lumapit para magmano. Amelia, sabi ng kanyang ama. Ang boses ay malalim at walang emosyon. Tinapik nito ang kanyang balikat bago ibinaling ang tingin kay Marco. Don Rafael, isang magandang gabi po. Magalang na bati ni Marco, iniabot ang bote ng alak. Para po sa inyo. Kinuha ito ni Don Rafael. Sinuri ang etiketa at tumango. Maupo kayo. Hinihintay na tayo ng hapunan. Iyon lang. Walang ngiti. Walang mainit na pagtanggap. Sa hapagkainan, pinilit ni Marco na pagaanin ang kapaligiran. Siya ang nagsasali ng alak para kay Don Rafael. Siya ang unang pumupuri sa luto. Siya ang nagbubukas ng mga usapan tungkol sa negosyo, sa politika, sa lahat ng bagay na sa tingin niya ay magugustuhan ng kanyang biyenan. Nabalitaan ko po ang bagong proyektong nakuha ng Reyes Prime Holdings sa Cebu, Don Rafael. Isang kahanga-hangang tagumpay, sabi ni Marco, puno ng paghanga. Trabaho lang, maikling sagot ni Don Rafael
Habang hinihiwa ang kanyang steak, hindi sumuko si Marco. Mayroon din po akong tinitignang investment ngayon. Isang startup na may malaking potensyal. Medyo delikado, pero tulad nga po ng sabi nila, high risk, high return. Doon unang nag-angat ng tingin si Don Rafael mula sa kanyang plato. Tinitigan niya si Marco, isang tingin na matalim at mapanuri. Pera lang ba ang basehan mo ng return, Marco? Tanong ng matanda. Natigilan si Marco. Hindi naman po sa ganoon, pero sa mundo po ng negosyo, iyon po ang pinakamahalagang sukatan ng tagumpay, hindi po ba? Hindi sumagot si Don Rafael. Ibinalik nito ang tingin sa kanyang pagkain, ngunit naramdaman ni Amelia ang pagbabago sa hangin. Naramdaman niya ang malamig na pader na itinayo ng kanyang ama sa pagitan nila. Sa buong buhay niya, alam niyang mas pinahahalagahan ng kanyang ama ang integridad at pangalan kaysa sa mabilis na kita. At sa isang saglit, sa ilalim ng mapanuring tingin ni Don Rafael, nakita ni Amelia si Marco, hindi bilang kanyang asawa, kundi bilang isang taong uhaw sa yaman, isang katangiang alam niyang kinasusuklaman ng kanyang ama. Habang nagpapatuloy ang hapunan, mas lalong nararamdaman ni Amelia ang lamig. Ang kanyang ama ay tahimik na nagmamasid, habang si Marco ay patuloy sa kanyang pagtatanghal. At si Amelia, nasa gitna, gulong-gulo. Umasa siyang ang gabing ito ang magpapatunay na mali ang kanyang mga hinala. Ngunit tila kabaligtaran ang nangyayari. Ang bawat salita ni Marco ay nagiging ebidensya at ang bawat titig ng kanyang ama ay nagiging hatol. Hanggang sa gitna ng kanilang pagkain, biglang ibinaba ni Don Rafael ang kanyang mga kubyertos. Ang tunog ng pilak na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng buong silid. Lahat sila ay natigil. Itigil niyo ang pagkain, utos ni Don Rafael. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatindig sa balahibo ni Amelia. Sumunod sila. Tanging ang paghinga na lang nila ang maririnig. Tumingin si Don Rafael, hindi kay Marco, kundi diretso sa mga mata ng kanyang nag-iisang anak. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Amelia. Lungkot, awa o marahil ay pagkabigo. Pagkatapos ay lumingon ito kay Marco, na ngayon ay halatang kinakabahan. At sa wakas, nagsalita ang hari. At ang kanyang mga salita ay parang isang matalim na espada na humiwa sa puso ni Amelia at sa pundasyon ng mundong kanyang ginagalawan. Ang Reyes Prime Holdings. Huminto siya saglit. Tinitiyak na nakukuha niya ang buong atensyon ng lahat. Ay bangkarota na. Ang mga salitang binitawan ni Don Rafael ay parang bombang sumabog sa gitna ng kanilang hapagkainan. Bangkarota. Nabitawan ni Amelia ang kanyang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila umaling-awngaw sa nakabibinging katahimikan. Napatingin siya sa kanyang ama, naghahanap ng kahit anong senyales na ito'y isang masamang biro, isang pagsubok. Ngunit ang mukha ni Don Rafael ay seryoso, walang bahid ng anumang emosyon. Pagkatapos ay napatingin siya kay Marco. Ang kanyang asawa ay nakatitig lang sa kawalan. Ang mukha ay namumutla na parang isang estatwang marmol. Ang nangiti, ang sigla, ang kumpiyansa, lahat ay biglang naglaho na parang hinigop ng isang itim na butas. Itay, anong sinasabi ninyo? Nanginginig na tanong ni Amelia. Hindi siya sinagot ng kanyang ama. Sa halip tumayo ito. Tapos na ang hapunan. At sa mga salitang iyon, tinalikuran na sila nito at naglakad paalis. Iniwan silang tatlo sa isang silid na biglang napuno ng hindi maipaliwanag na takot. Ang biyahe pauwi ay ang pinakamahaba at pinakamabigat na biyaheng naranasan ni Amelia sa buong buhay niya. Wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Si Marco, na kanina lang ay puno ng kwento, ay ngayon tila isang bato sa kanyang tabi. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw.
Sinubukan ni Amelia na basagin ang katahimikan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Marco. Isang kilos na libo-libo na niyang ginawa noon para magbigay ng kapanatagan. Mahal, halos pabulong niyang sabi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang reaksyon ni Marco ay marahas. Bigla niyang iwinaksi ang kamay ni Amelia na parang ito'y isang apoy na nakapasos sa kanya. "Huwag mo akong hawakan." Ang boses niya ay mababa, garalgal, at puno ng galit na hindi pa kailanman narinig ni Amelia mula sa kanya. Napaurong si Amelia, ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang sakit ng pagwaksi ni Marco ay mas matindi pa kaysa sa isang sampal. Napatingin siya sa refleksyon ng asawa sa bintana ng kotse. Ang pamilyar na muka ay naging mukha ng isang estranghero. Isang estrangherong may madilim at nanlalamig na mga mata. Hindi na muling nagsalita si Amelia. Tahimik siyang umiyak sa kanyang sulok, pinipigilan ang bawat hikbi. Ang bawat metro na inilalapit nila sa kanilang tahanan ay parang isang hakbang palapit sa isang bangin. Ang pag-asa na isa lamang itong masamang panaginip ay unti-unting namamatay, pinapatay ng nagyayelong katahimikan sa loob ng sasakyan. Pagdating nila sa kanilang mansyon, imbes na ang karaniwang init ng isang tahanan, isang mas matinding lamig ang sumalubong sa kanila. Nakatayo sa may pintuan, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng portiko, si Isabela. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa dibdib, at ang mukha niya, na kanina lang ay puno ng mga pekeng ngiti, ay ngayon ay hubad sa anumang pagkukunwari. Napalitan ito ng isang ekspresyon ng purong paghamak. Nakarating din ang prinsesang nawalan ng kaharian. Mapang-uyam na sabi ni Isabela. Ang bawat salita ay parang lason. "Mama." Nagsimulang magsalita si Amelia, ngunit pinutol siya ni Marco. Dire-diretso itong pumasok sa bahay. Nilagpasan si Amelia na parang hindi siya nag-i-exist. Hinubad niya ang kanyang coat at ibinato ito sa sahig nang walang pakundangan. "Marco, anong nangyayari?" Nagmamakaawang tanong ni Amelia. Sumusunod sa kanya. "Mag-usap tayo." Humarap si Marco at sa pagkakataong yon, ang galit na kanyang pinipigilan ay sumabog na parang isang bulkan. "Mag-usap? Anong pag-uusapan natin, Amelia?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Na ang pamilya mo ay isa palang malaking kasinungalingan? Na ang kinabukasang ipinangako mo sa akin ay abo na lang ngayon? Hindi ko alam. Sinayang mo ang buhay ko. Dagdag pa niya, bawat salita ay tumatama kay Amelia na parang mga bato. "Iniwan ko ang lahat para sa'yo. Ang maliit naming negosyo, ang mga pangarap ko. Pinakasalan kita para sa isang magandang kinabukasan, hindi para malubog sa utang ng pamilya mo." Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Amelia, bumabagsak sa malamig na marmol na sahig. "Hindi totoo yan, Marco. Mahal kita kaya pinakasalan kita." Pagmamahal? Isang mapaklang tawa ang kumawala mula sa lalamunan ni Marco. Si Isabela naman ay lumapit at tumayo sa likuran ng kanyang anak, parang isang aninong nagbibigay ng lakas sa kadiliman nito. Ang pagmamahal ay hindi nakakabayad ng mga bayarin. "Hiya," malamig na sabi ni Isabela. "Ibinigay namin ang tiwala namin sa'yo sa pangalan ng mga reyes, at ano ang napala namin? Isang malaking kahihiyan." Umiiyak si Amelia. Nagpapalipat-lipat ang tingin sa mag-inang ngayon ay parang mga buwitreng nakapalibot sa kanya. Hinawakan niya ang braso ni Marco. "Marco, pakiusap. Pamilya tayo. Malalagpasan natin to ng magkasama." Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Marco ay hindi pagmamahal o awa. Nakita niya ang pagkainis, ang pagkasuklam. Tinitigan lang siya nito at ni Isabela na parang isang bagay na walang halaga, isang basurang kailangang itapon. Ang kanilang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Amelia na ang pagmamakaawa niya ay walang silbi. Hindi galit ang nararamdaman nila. Ang nararamdaman nila ay wala.
Para sa kanila, siya ay wala ng halaga. Biglang tumalikod si Marco at naglakad papunta sa isang antigong lamesita sa gilid ng sala. May kinuha siya mula sa drawer nito, isang folder na makapal. Bumalik siya sa harap ni Amelia na ngayon ay halos hindi na makahinga sa kaiiyak. Ibinagsak niya ang folder sa ibabaw ng center table. Ang tunog nito ay malakas at pinal. "Kung mahal mo talaga ako," sabi ni Marco. Ang boses niya ay biglang naging kalmado. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga sigaw. "Kung may natitira pang kahit katiting na pagmamahal dyan sa puso mo, para sa akin." Itinuro niya ang mga dokumento. "Pirmahan mo to para hindi madamay ang bahay na to sa mga utang ng pamilya mo." Nanginginig na yumuko si Amelia. Sa ibabaw ng mga papeles, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang magiging simula ng kanyang pinakamalaking bangungot. Deed of donation. Ang mga sumunod na araw ay isang malabo at masakit na panaginip para kay Amelia. Ang mansyon na dati niyang tinuring na paraiso ay naging kanyang personal na kulungan. Ang mga katulong na dati magalang na bumabati sa kanya ay bigla na lang pinauwi ni Isabela para makatipid. Pinalitan sila ng 2 bagong security guard sa tarangkahan na hindi niya kilala. Mga lalaking may matitigas na mukha na sumusunod lamang sa utos ni Marco at ni Isabela. Hindi na siya pinapalabas. Ang kanyang cellphone ay kinuha ni Marco sa dahilang baka tawagan ka lang ng mga pinagkakautangan ng pamilya mo at guluhin ka. Ang tanging koneksyon niya sa labas ng mundo ay ang bintana ng kanyang silid kung saan tanaw niya ang isang buhay na dati sa kanya. Si Marco at Isabela naman ay nagbago ng taktika. Pagkatapos ng pagsabog ng galit noong unang gabi, pinalitan nila ito ng isang mas masakit at mas mapanlinlang na sandata, ang pagmamanipula sa kanyang emosyon. Isang umaga, pumasok si Isabela sa kanyang silid. Nagulat si Amelia nang makitang may dala itong isang tray ng pagkain. Kanin, itlog, at isang tasang kape. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 araw na may nag-abot sa kanya ng disenteng pagkain. "Kumain ka, Hija," malumanay na sabi ni Isabela. Inilapag ang tray sa tabi ng kama. Umupo ito sa gilid at sa isang saglit, mukha itong isang nag-aalalang ina. "Alam kong nahihirapan ka. Nahihirapan din kami, lalo na si Marco." Hindi sumagot si Amelia. Nakatitig lang siya sa pagkain, walang ganang kumain. "Alam mo, mahal na mahal ka ng anak ko." Pagpapatuloy ni Isabela, ang boses ay puno ng pekeng awa. Kaya siya nagkakaganyan ay dahil natatakot siya. Natatakot siyang mawala ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Ang bahay na ito na lang ang natitira sa inyo. Ito ang simbolo ng pagmamahalan ninyo. Hindi ba't dapat lang na protektahan natin ito? Inabot ni Isabela ang kamay ni Amelia. "Ang pagpirma sa deed of donation ay hindi para sa amin, Amelia. Para sa inyo ito ni Marco. Isang paraan lang ito para mailipat sa pangalan niya ang bahay pansamantala, para hindi ito makuha ng mga bangko. Kapag nakaahon na kayo, madali lang namang ibalik ulit sa'yo. Isang pirma mo lang, mamaililigtas mo ang kinabukasan ninyong 2. Ang mga salita ni Isabela ay parang isang matamis na himig na unti-unting pumapasok sa isip ni Amelia, na sa mga sandaling iyon ay pagod na, gutom, at nalilito. Nang gabi namang iyon, si Marco naman ang pumasok. Nakita niya si Amelia na nakaupo sa sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Dahan-dahan itong lumapit at umupo sa kanyang tabi. Wala itong sinabi. Sa halip, niyakap niya si Amelia mula sa likod. Naramdaman ni Amelia ang pamilyar na amoy, ang pamilyar na init ng katawan nito. At sa kabila ng lahat, isang bahagi ng kanyang puso ang nangulila rito. "Patawarin mo ako, mahal," bulong ni Marco sa kanyang tainga. Ang hininga ay mainit. "Patawarin mo ako kung nasigawan kita. Hindi ko sinasadya. Natatakot lang ako. Natatakot akong mawala ka. Mawala ang lahat."
Naramdaman ni Amelia ang pagpatak ng isang mainit na likido sa kanyang balikat. Umiiyak si Marco. Buong buhay ko, wala akong sariling akin, sabi nito. Ang boses ay basag. Lagi akong anino lang ng iba. Pero nang makilala kita, nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Ikaw at ang bahay na ito ang mundo ko, Amelia. Kung mawawala pa ito, hindi ko na alam ang gagawin ko. Humarap siya kay Amelia. Ang mga mata ay namumugto at puno ng pagsusumamo. Gawin mo to para sa akin, mahal. Para sa atin. Pangako, kapag maayos na ang lahat, aalagaan kita. Hinding-hindi kita pababayaan. Babawi ako sa'yo. Pirmahan mo na. Pakiusap. Ang kombinasyon ng gutom, pag-iisa, at ang pag-iyak ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso ay unti-unting bumabasag sa kanyang determinasyon. Tinawagan niya ang numero ng kanyang ama gamit ang telepono sa sala, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niyang mag-isip, pero ang isip niya ay pagod na. Siguro tama sila. Siguro ito na nga lang ang paraan. Kung ito ang paraan para bumalik ang dating Marco, ang Marco na minahal niya, marahil ay sulit ang panganib. Kinabukasan, dinala ni Marco ang mga dokumento sa kanyang silid, kasama ang isang pluma. Hindi na siya nagsalita. Tinitigan lang niya si Amelia. Ang mga mata ay naghihintay. Nanginginig ang mga kamay ni Amelia habang inaabot ang pluma. Tinitigan niya ang papel. Nakita niya ang kanyang pangalan, Amelia Reyes, at ang espasyo para sa kanyang pirma. Sa ilalim nito, ang pangalan ng pagbibigyan, Marco Sandoval. Bawat tiktak ng orasan ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Tumingala siya at tumingin kay Marco. Sa mga mata nito, wala na ang luhang nakita niya kagabi. Napalitan na ito ng hindi maitagong pananabik. Para sa amin, sabi niya sa kanyang sarili, para mailigtas ang aming pagsasama. Pumikit siya ng mariin. Isang luha ang muling pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagsuko. Ibinaba niya ang dulo ng pluma sa papel. Ang itim na tinta ay kumalat. Bumuo ng mga letrang pamilyar sa kanya. Ang kanyang pirma. Ang kanyang pagsang-ayon. Isang mabagal na kuha ng kamera habang sinusulat niya ang kanyang pangalan. Ang bawat kurba ng letra ay tila isang paghiwa sa kanyang kaluluwa. Ang tunog lang ng pluma sa papel ang maririnig. Nang maiangat niya ang pluma, ang pirma ay naroon na, pinal at hindi na mababawi. Inabot niya ang dokumento kay Marco. Kinuha ito ng kanyang asawa. Tinitigan nito ang pirma, tila sinusuri kung ito ay totoo. Pagkatapos, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang malambot at nagmamakaawang ekspresyon sa mukha ni Marco ay biglang naglaho na parang isang maskarang hinubad. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi nangiti ng pasasalamat. Ito ay isang nangiting malamig, mapanghusga at puno ng tagumpay. Kinuha niya ang folder. Maingat na inilagay ang dokumento sa loob. Tumayo siya. Hindi man lang tinapunan ng tingin si Amelia na ngayon ay nakatingin sa kanya. Puno ng pagkalito. Naglakad siya papunta sa pinto. Huminto siya sandali. Ang kamay ay nasa doorknob, ngunit hindi siya lumingon. Tapos na ang pakinabang mo sa akin, sabi niya. Ang bawat salita ay kasing talim ng bubog. Walang bahid ng kahit anong emosyon. Makakaalis ka na. Pagkasabi niyon, binuksan niya ang pinto at lumabas. Isinara ito ng walang anumang ingay na mas lalong nagpabigat sa biglaang katahimikan sa silid. Naiwan si Amelia na nakaupo sa sahig, nakatulala. Ang mga salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, ngunit hindi niya ito maintindihan. Tapos na ang pakinabang mo sa akin. Makakaalis ka na. Ito ba ang Marco na umiyak sa kanyang harapan kagabi? Ito ba ang lalaking nangako
naaalagaan siya at hinding-hindi pababayaan. Ang pinto ay muling bumukas, ngunit hindi si Marco ang pumasok. Ang dalawang security guard na nakabantay sa labas ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay walang ekspresyon. "Ma'am," sabi ng isa, ang boses ay magalang ngunit matigas. "Pinapasabi po ni Sir Marco na kailangan niyo na pong umalis." Doon lamang natauhan si Amelia. Ang pagkalito ay napalitan ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Aalis? Anong sinasabi ninyo? Bahay ko to." "Hindi na po, ma'am," sagot ng guard umiiwas ng tingin. "Nasa pangalan na po ni Sir Marco ang lahat. Sumunod na lang po kayo para hindi na po tayo magkagulo." Sinubukan ni Amelia na tumayo, na lumaban ngunit ang kanyang mga binti ay parang naging gulaman. Ang isa sa mga guard ay marahang humawak sa kanyang braso. Ang hawak ay hindi masakit, ngunit pinal at hindi maaring tanggihan. "Wala akong dadalhin," tanong niya. Ang boses ay basag na. Umiling ang guard. "Ang utos po ay kayo lang." Habang dinadala siya palabas ng kanyang sariling silid, pababa sa engrandeng hagdanan, kung saan dati ay para siyang isang reyna, nakita niya si Isabela na nakatayo sa ibaba. Nakangiti ito, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Isang ngiti ng absolutong tagumpay. "Salamat sa lahat, Amelia," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng sarkasmo. "Huwag kang mag-alala. Aalagaan naming mabuti ang bahay namin." Walang nagawa si Amelia. Hinayaan niya ang kanyang sarili na dalhin ng mga guard palabas ng pinto, palabas ng kanyang tahanan, palabas sa buhay na akala niya ay sa kanya. Ang huling imaheng nakita niya bago isinara ang pinto ay ang mukha ni Marco, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ng kanyang ina. Nakatingin ito sa kanya, hindi na may galit o pagmamahal, kundi may isang nakakakilabot na kawalan ng pakialam. Tila siya ay isang langaw na itinaboy, isang lumang gamit na itinapon. At pagkatapos, ang pinto ay nagsara. Ang tunog ng paglak nito ay ang tunog ng pagtatapos ng kanyang buhay. Nakatayo si Amelia sa labas ng pinto, nakikinig sa nakabibinging tunog ng katahimikan. Ang kanyang kamay ay nakataas pa rin, na para bang kaya pa niyang katukin at pagbubuksan siyang muli. Ngunit ang huling tunog ng paglak ng seradura ay pinal at malinaw. Sarado na. Huli na ang lahat. Ang damit na suot niya, isang mamahaling silk dress na pinili ni Marco para sa kanya, ay biglang naging costume ng isang hangal. Ang mga perlas sa kanyang leeg ay parang mga batong pabigat. Siya ay isang reynang itinakwil mula sa kanyang sariling palasyo. Maya-maya, bumukas ang pinto ng bahagya. Hindi para papasukin siya, kundi para ihagis sa basang semento ang kanyang handbag. Gumulong ito at bumukas, at kumalat ang mga laman nito sa sahig. Ang kanyang lipstick, ang pabango, ang maliit na salamin. Mga piraso ng buhay na binuo niya, ngayon ay nakakalat na parang basura. At kasabay ng pagkalat ng kanyang mga gamit, bumuhos ang malakas na ulan, parang pag-iyak ng langit. Ang malalaking patak ay mabilis na bumasa sa kanyang buhok, sa kanyang damit, sa kanyang kaluluwa. Ang lamig ay gumapang sa kanyang balat, ngunit hindi nito matalo ang nanunuot na lamig sa loob ng kanyang dibdib. Tumingala siya. Doon, sa balkonahe ng master's bedroom, ang kanilang silid, nakita niya ang isang anino. Kahit malabo dahil sa ulan, kilala niya ang tindig na yon. Si Isabela. Nakatayo lang ito roon, hindi kumikilos, nanonood mula sa itaas, mula sa init at seguridad ng kanyang bagong kaharian. At sa isang saglit, sa pagtama ng kidlat, nakita ni Amelia ang isang kislap sa mukha nito. Isang ngiti, isang mapang-uyam at puno ng tagumpay ng ngiti. Iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Ang sakit, ang pagtataksil, ang pagkaapi. Lahat ay sumabog mula sa kanyang lalamunan sa isang malakas
at desperadong sigaw. Marco Pagano ko. Ang pangalan niya ay parang isang sugat na bumuka sa kanyang mga labi. Marco, lumabas ka dyan. Anong ginawa mo sa akin? Marco! Paulit-ulit niyang isinigaw ang pangalan ng lalaking minahal niya, ng lalaking pinagkatiwalaan niya, ng lalaking sumira sa kanya. Ang kanyang boses ay humahalo sa dagundong ng kulog at sa lagaslas ng ulan. Nagbabaka sakali siyang sa likod ng lahat ng ito, mayroon pang natitirang Marco na kilala niya, na lalabas at sasabihing isa lang itong masamang biro. Ngunit walang sumagot. Walang lumabas. Ang tanging sagot sa kanya ay ang patuloy na pagbuhos ng ulan at ang malamig na pagtingin ng dambuhalang mansyon na ngayon ay isang banyagang istruktura sa kanyang paningin. Nang hina ang kanyang mga tuhod, ang lakas na kanyang ipinipilit ay biglang nawala. Dahan-dahan siyang bumagsak sa basang kalsada sa labas mismo ng tarangkahan ng dati niyang paraiso. Napaluhod siya. Ang kanyang mga palad ay sumayad sa magaspang at basang semento. Doon, sa gitna ng unos, umiyak siya ng umiyak. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog. Nilalamon ng lakas ng kalikasan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nanatili sa ganoong posisyon. Ang oras ay nawalan ng kabuluhan. Ang tanging alam niya ay ang sakit. Isang sakit na napakatindi, na halos hindi na niya maramdaman ang lamig. Nang sa wakas ay naubos na ang kanyang mga luha, pinilit niyang tumayo. Basang-basa, nanginginig, at wasak. Nagsimula siyang maglakad. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng kotse ay dumadaan. Ang kanilang liwanag ay tumatama sa kanyang basang mukha. Ang mga mansyon sa Forbes Park na dati niyang tinitignan ng may paghanga ay ngayon tila mga higanteng nanghuhusga sa kanya. Wala siyang telepono, wala siyang pera, wala siyang kahit sino. Ang bawat hakbang ay isang pagpapahirap. Ang kanyang isip ay blangko. Ngunit puno ng mga imahe, ang nangiti ni Marco, ang pag-iyak nito, ang pagpirma niya, ang malamig nitong mga mata, ang nangiti ni Isabela. Paulit-ulit, isang sirang plaka ng pagtataksil. Saan ako pupunta? Tanong niya sa sarili. Sino ang tatawagan ko? Biglang, sa gitna ng kanyang paglalakad, isang pares ng matitingkad na ilaw ang tumama sa kanya. Isang makintab at itim na sasakyan ang huminto mismo sa kanyang tabi. Ang makina nito ay halos walang ingay, isang simbolo ng karangyaan na ngayon ay parang isang insulto sa kanyang kalagayan. Napatigil siya sa paglalakad. Kinakabahan. Sino ito? Dahan-dahan, bumaba ang tinted na bintana sa passenger side. Ang pagbaba nito ay parang isang kurtinang unti-unting nagbubukas sa isang entablado. At sa loob, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sasakyan, nakita niya ang isang mukhang napakapamilyar. Isang mukhang hindi niya inaasahang makita. Ang kanyang ama, si Don Rafael Reyes, hindi ito ngumingiti. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng naghahalong emosyon. Mayroong galit sa kanyang mga mata, isang galit na tila nakadirekta sa buong mundo. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, nakita ni Amelia ang isang bagay na mas tumusok sa kanyang puso. Awa at sakit. Isang sakit na parang sinasabing alam niyang mangyayari ang lahat ng ito. Pinagmasdan siya ng kanyang ama mula ulo hanggang paa, ang kanyang basang damit, ang kanyang magulong buhok, ang kanyang wasak na itsura. At pagkatapos, sa isang boses na kalmado, ngunit may bigat ng isang hari, nagsalita ito. Sumakay ka, anak. Oras na para matutunan mo ang leksyon. Nakatitig lang si Amelia sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga patak ng ulan na nag-uunahan sa pagbaba sa salamin. Ang bawat patak ay parang isang luhang hindi na niya kayang ilabas. Ang init sa loob ng sasakyan ay unti-unting nagpapatuyo sa kanyang damit. Ngunit hindi nito kayang painitin ang nanlalamig niyang puso. Hindi niya alam
kung saan sila pupunta. Ang tanging alam niya ay kasama niya ang kanyang ama. Ngunit sa halip na makaramdam ng kapanatagan, isang panibagong pader ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Leksyon. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi iyon salita ng isang amang nagbibigay ng kalinga, kundi salita ng isang gurong nagpaparusa. Huminto ang sasakyan sa basement ng isang condominium building na hindi pamilyar kay Amelia. Iginiya siya ng kanyang ama, papasok sa isang private elevator na umakyat diretso sa penthouse unit. Pagbukas ng pinto, isang malawak at modernong apartment ang bumungad sa kanya. Malinis, walang palamuti, at walang pakiramdam ng isang tahanan. Ito ay isang lugar na ginawa para magtago, hindi para manirahan. Maupo ka. Utos ni Don Rafael, itinuro ang isang leather na sofa. Naghubad ito ng kanyang coat at nagsali ng 2 baso ng brandy. Inabot nito ang isa kay Amelia. Nanginginig na tinanggap ito ni Amelia, ngunit hindi uminom. Itay, anong nangyayari? Sa wakas ay tanong niya, ang boses ay paos. Ang kumpanya, totoo ba? Tinalikuran siya ni Don Rafael at tumayo sa harap ng malaking bintana. Tanaw ang nagliliwanag na syudad sa gitna ng ulan. Hindi, diretsong sagot nito. Ang Reyes Prime Holdings ay mas matatag pa kaysa sa dati. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Amelia. Napatingin siya sa kanyang ama. Ang pagkalito sa kanyang muka ay napalitan ng dahan-dahang pagkamuhi. Hindi. Ulit niya. Kung hindi, bakit? Bakit niyo sinabi yon? Dahil kailangan mong makita? Sagot ng kanyang ama. Hindi pa rin lumilingon. Kailangan mong makita sa sarili mong mga mata ang tunay na kulay ng lalaking pinili mong pakasalan. Doon na bumigay ang lahat ng natitirang lakas ni Amelia. Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay ikinuyom. Ang sakit na dulot ng pagtataksil ni Marco ay biglang nahaluan ng isang panibagong sakit. Isang sakit na mas matalas dahil galing ito sa sarili niyang kadugo. Ginamit niyo ako. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng akusasyon at pait. Ginamit niyo ako bilang pain. Hinayaan niyong mangyari ang lahat ng ito. Hinayaan niyo silang saktan ako. Tapak-tapakan ang pagkatao ko. Para saan? Para sa isang leksyon? Ganoon ba kababa ang tingin niyo sa akin, Itay? Sa wakas, humarap si Don Rafael. At sa unang pagkakataon, nakita ni Amelia ang galit sa mga mata nito. Isang galit na matagal na nitong itinatago. Mababa! Umaling-awngaw ang boses nito sa buong silid. Minahal kita ng sobra, Amelia, kaya't naging bulag ka. Ilang beses kitang binalaan tungkol kay Marco. Sinabi ko sa'yo na may mali sa kanya, na ang ngiti niya ay may lason, ngunit hindi ka nakinig. Pinili mo siya kaysa sa akin. Naglakad ito papunta sa isang mesa at binuksan ng isang laptop. Ikinonekta niya ito sa malaking screen sa sala. Tignan mo, sabi niya, mas mahinahon na ngayon, ngunit mas may bigat. Pinindot niya ang play. Lumabas sa screen ang isang serye ng mga recorded na tawag sa telepono. Boses ni Marco at ni Isabella, nag-uusap, nagpaplano. Narinig ni Amelia ang lahat, ang kanilang pagtawa sa kanyang katangahan, ang kanilang mga plano kung paano ubusin ang yaman ng mga Reyes, ang kanilang pangarap na makita si Don Rafael na nagmamakaawa. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Napaupo siyang muli, ang kanyang lakas ay tuluyang naubos. Totoo nga, ang lahat ng kanyang pinakamasamang hinala ay totoo. Paano? Bulong niya. Matagal ko na silang pinagmamasdan. Paliwanag ni Don Rafael. Mula pa noong araw na ipinakilala mo siya sa akin. Umupo si Don Rafael sa tapat niya. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. May dahilan kung bakit ganito na lang ang galit nila sa atin, anak. Hindi lang ito tungkol sa pera. At doon,
Ikinuwento ni Don Rafael ang isang lihim mula sa nakaraan. Isang kwento tungkol sa ama ni Marco, ang yumaong si Antonio Sandoval. Si Antonio ay dati palang isang maliit na kasosyo ng Reyes Prime Holdings. Ambisyoso, ngunit padalos-dalos. May isang malaking proyekto silang pinasok, ngunit nakita ni Don Rafael ang panganib. Binalaan niya si Antonio, ngunit hindi ito nakinig. Sa huli, para mailigtas ang buong kumpanya, kinailangan ni Don Rafael na gumawa ng isang mahirap na desisyon, ang putulin ang koneksyon kay Antonio na nagresulta sa pagkalugi ng maliit na kumpanya ng mga Sandoval. Wala akong ginawang ilegal, sabi ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagsisisi, pero sa mata nila, lalo na ni Isabela, ako ang sumira sa kanilang pamilya. Ako ang dahilan ng maagang pagkamatay ni Antonio dahil sa atake sa puso. Ang pagpapakasal sa iyo ni Marco, ito ang kanilang ganti. Isang matagal at maingat na plinano. Nakatulala lang si Amelia. Ang buong buhay niya, ang buong pag-ibig niya, ay isa palang kasangkapan sa isang matagal ng alitan. Isa siyang piyesa sa isang laro ng paghihiganti. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Don Rafael. At sa boses nito, narinig ni Amelia ang isang bagay na bihira niyang marinig, pagsisisi. Patawarin mo ako kung kinailangan kong idaan ka sa impyernong ito. Pero ito lang ang tanging paraan para imulat ang iyong mga mata. Nanatili silang tahimik. Sa labas, ang ulan ay tumila na. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan na bumabalot sa kanilang dalawa. Ang pagtataksil ni Marco ay malinaw na. Ngunit ang paraan ng kanyang ama, kahit na may mabuting intensyon, ay nag-iwan din ng isang malalim na sugat. Pinunasan ni Amelia ang kanyang mga luha. Ang pagiging biktima ay tapos na. Ang pag-iyak ay wala nang maitutulong. Ano ang plano natin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Ngunit mayroon ng bagong apoy na nagsisimulang mag-alab sa loob niya. Isang apoy ng galit at determinasyon. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Don Rafael. Hindi lang tayo. Tumingin siya sa pinto ng isa pang silid sa loob ng apartment. May isa pa tayong kakampi. Isang taong sinaktan din ni Marco. Bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas. Bata, simple ang ayos. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. Pamilyar ang kanyang mukha. Inalala ni Amelia kung saan niya ito nakita. At pagkatapos ay naalala niya. Siya ang babaeng laging nasa likod ni Marco sa mga larawan sa opisina. Ang kanyang sekretarya. Napatingin si Amelia sa babaeng kalalabas lang mula sa kabilang silid. Matagal silang nagkatitigan. 2 taong nagmula sa magkaibang mundo, ngunit pinag-isa ng isang pangalan, Marco Sandoval. Magandang gabi, Mrs. Sandoval, bati ng babae. Ang kanyang boses ay kalmado at formal, ngunit sa ilalim nito ay mayroong bigat at pait. O dapat ko bang sabihing Miss Reyes? Clara, sabi ni Don Rafael, ipinakikilala ang babae. Siya ang dating executive assistant ni Marco. Clara, naalala na ni Amelia. Siya nga iyon, ang mahusay at laging maaasahang assistant ni Marco na bigla na lang nag-resign ilang buwan na ang nakalipas. Ang sabi ni Marco noon, nakahanap daw ito ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Isa na namang kasinungalingan. Maupo ka, Clara, sabi ni Don Rafael. Sumunod si Clara, umupo sa isang silyang malapit kay Amelia, ngunit nanatili ang distansya sa pagitan nila. Mayroong isang hindi nakikitang pader na nakapagitan sa asawa at sa babaeng, ano nga ba si Clara kay Marco? Tila nabasa ni Clara ang tanong sa mga mata ni Amelia. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko na kailangang itago. Panimula ni Clara, ang kanyang tingin ay diretso kay Amelia. Ginamit din ako ni Marco, tulad mo. Ang pagkakaiba lang, ang sayo ay yaman at pangalan. Ang sa akin,
mas personal. Huminga siya ng malalim at nang magsimula siyang magkwento, ang kanyang boses ay naging testimonya ng isang pusong nasugatan. Ikinuwento niya kung paano siya nagsimula bilang isang simpleng assistant na humahanga sa talino at karisma ng kanyang amo, kung paano siya unti-unting niligawan ni Marco sa paraang patago. Mga bulaklak na walang card, mga papuri kapag walang nakakarinig, mga pangakong bubuuin daw nila kapag tama na ang panahon. Naniwala ako, sabi ni Clara. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Naniwala akong espesyal ako. Sinabi niyang hindi siya masaya sa pagsasama ninyo, na napilitan lang siyang pakasalan ka para sa negosyo. Sinabi niyang ako ang tunay niyang mahal. Bawat salita ni Clara ay parang isang sampal kay Amelia, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa pagkamuhi sa lalaking kayang manloko ng dalawang babae nang sabay-sabay, gamit ang magkaibang script ngunit parehong lason. Ibinigay ko ang lahat sa kanya, pagpapatuloy ni Clara. Ang tiwala ko, ang katawan ko, ang mga pangarap ko. At nang makuha na niya ang gusto niya, at nang masiguro na niyang malapit na niyang makuha ang gusto niya mula sa'yo, bigla na lang siyang nanlamig. Itinapon niya ako na parang isang basahan. Ang sakit sa boses ni Clara ay naramdaman ni Amelia hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang mga luhang hindi niya mailabas para sa sarili ay biglang gustong kumawala para sa babaeng ito. Dito, sa harap niya, ay ang salamin ng kanyang sariling katangahan at pagkawasak. Pareho silang naging biktima. Nang sinubukan ko siyang komprontahin, tinakot niya ako. Sabi niya, sisirain niya ang buhay ko, na walang maniniwala sa isang hamak na assistant laban sa isang Sandoval na asawa ng isang Reyes, dagdag ni Clara. At sa isang iglap na wala ang lahat sa akin, ang trabaho ko, ang dignidad ko. Pero hindi ako sumuko, sabi niya. At dito nagbago ang tono ng kanyang boses. Ang pait ay napalitan ng bakal. Imbes na umiyak, nagplano ako. Bago ako tuluyang umalis sa kumpanya, kinopya ko ang lahat ng files sa kanyang computer, bawat email, bawat transaksyon, bawat lihim na pag-uusap, at hindi lang yon. May kinuha si Clara mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na itim na USB flash drive. Inilapag niya ito sa lamesa sa pagitan nilang dalawa ni Amelia. Akala niya matalino siya, sabi ni Clara na may ngisi. Pero ang mga tulad ni Marco, palaging nagiging kampante, palaging minamaliit ang mga taong sa tingin nila ay nasa ibaba nila. Ano ang laman niyan? Tanong ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa maliit na bagay na yon, na tila may hawak ng kanyang kinabukasan. Ang huling alas natin, sagot ni Don Rafael. Nang malaman ni Clara ang tungkol sa pekeng deed of donation, alam niyang gagawa si Marco ng paraan para mapabilis ang paglipat ng titulo. At hindi nga siya nagkamali. Ikinonekta ni Clara ang USB sa laptop. Isang video file ang lumabas sa screen. Pinindot niya ang play. Ang video ay medyo madilim. Tila kuha mula sa isang nakatagong kamera sa isang mamahaling restaurant. Nakaupo si Marco sa isang mesa at kaharap niya ay isang lalaking hindi nila kilala. Malinaw ang usapan nila. Siguraduhin mong magiging malinis ang paglipat ng titulo, sabi ni Marco sa video. Walang sabit, walang tanong-tanong. Malaki itong property sa Forbes Park, Mr. Sandoval. Hindi ganoon kadali yan, sagot ng lalaki. Pagkatapos ay nakita ni Amelia ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Inilabas ni Marco ang isang itim na portfolyo. Binuksan ito sa ilalim ng mesa at dahan-dahang itinulak papunta sa kinauupan ng lalaki. Gawin mong madali, sabi ni Marco. Ang boses ay malamig at puno ng kasiguraduhan. 10 milyon para pampadulas. Natapos ang video. Nakatulala si Amelia sa screen. Panunuhol. Isang krimen na hindi matatatakasan. Ito ang pruweba.
ang hindi maitatangging ebidensya ng kanyang kasakiman at katiwalian. Tumingin si Amelia kay Clara at sa pagkakataong yon, wala na ang pader sa pagitan nila. Ang nakita niya ay hindi isang karibal o isang estranghero, kundi isang kakampi. Isang kapwa babaeng biktima na tumangging manatiling talunan. Ang apoy, na kanina'y nagsisimula palang mag-alab sa puso ni Amelia, ay biglang lumaki at naging isang nagngangalit na siga. Ang mga luhang nagpapalabo sa kanyang mga mata ay natuyo. Ang panghihinang nararamdaman niya ay napalitan ng isang bagong klase ng lakas. Isang lakas na nagmumula sa galit, sa sakit, at sa hindi mapapantayang pagnanais na makita ang hustisya. Kinuha niya ang USB mula sa lamesa. Mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang palad na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Tumingin siya sa kanyang ama at pagkatapos ay kay Clara. Isang tingin ng pasasalamat at ng isang bago at nakamamatay na determinasyon. Hindi na ako iiyak, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag at nakakakilabot. Oras na para sila naman ang lumuhod. Ang unang isinuko ni Amelia ay ang kanyang buhok. Sa loob ng isang pribadong salon, umupo siya sa harap ng isang malaking salamin habang ang isang hairstylist ay maingat na pinuputol ang kanyang mahabang buhok na dati laging hinahaplos ni Marco. Ang bawat hibla na bumabagsak sa sahig ay tila isang lumang alaala na pinuputol, isang bigat na tinatanggal mula sa kanyang balikat. Nang matapos, ang dating alon-along buhok na abot hanggang baywang ay napalitan ng isang moderno at matapang na bob cut na mas lalong nagpalabas sa hugis ng kanyang panga at sa apoy sa kanyang mga mata. "Bagay sa inyo, ma'am," sabi ng stylist. "Mas lumabas ang tapang sa mukha ninyo." Ngumiti si Amelia sa kanyang refleksyon. Hindi ito isang nangiting masaya, kundi isang nangiting may determinasyon. "Salamat. Ito na ang kailangan ko." Ang pagbabago ay hindi natapos doon. Sa tulong ng kanyang ama, ang mga luma niyang bestida at malalambot na damit ay napalitan ng mga power suit, matutulis na blazer at eleganteng kasuotan na sumisigaw ng awtoridad at kumpiyansa. Maging ang kanyang tindig ay nagbago. Ang dating bahagyang pagyuko ay napalitan ng tuwid na likod at taas noong paglakad. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob. Ang mga sumunod na linggo ay ginugol niya hindi sa pag-iyak, kundi sa pag-aaral. Sa conference room ng penthouse, kasama ang pinakamagagaling na abogado ng Reyes Prime Holdings, inaral niya ang bawat dokumento, bawat kontrata, bawat batas na may kaugnayan sa kanyang kaso. Sa una, ang mga veteranong abogado ay tila minamaliit siya. Ipinapaliwanag ang lahat sa simpleng paraan na parang siya'y isang bata. Ngunit nagulat sila. Nakikinig si Amelia ng mabuti at pagkatapos ay nagtatanong ng mga tanong na matalas at direkta. Sa orihinal na deed of absolute sale ng mansyon mula sa lola ko, papunta sa akin, sabi niya sa isang pagpupulong. Ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng mga lalaking sanay sa korte. Mayroon bang provision doon? Kahit sa pinakamaliit na letra, isang conditional clause na maaring maging basehan ng pagbawi kung ang ari-arian ay gagamitin sa paraang labag sa kagandahang asal o kung ang may-ari ay mapapatunayang gumawa ng krimen? Nagkatinginan ang mga abogado, nagulat sa kanyang kaalaman. Agad nilang binuklat ang mga lumang dokumento at doon, sa isang sulok ng 100 pahinang kasulatan, nakita nila ito. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Isang gabi, habang nag-aaral siyang mag-isa, pumasok ang kanyang ama. May dalang 2 kupita ng brandy. Inabot nito ang isa sa kanya. "Narinig ko ang ginawa mo kanina sa meeting," sabi ni Don Rafael. Isang bagay na tila paghanga ang maririnig sa kanyang boses. "Ipinagmamalaki kita, anak." Tumingin si Amelia sa kanyang ama. Ang galit na naramdaman niya noong una ay napalitan na ng isang komplikadong pag-unawa.
Patawarin mo ako. Biglang sabi ni Don Rafael na ikinagulat ni Amelia. Patawarin mo ako sa paraan ko. Masyado akong naging abala sa pagiging hari, nakalimutan kong maging isang ama. Ang leksyon na gusto kong ituro sa'yo, halos wasakin ka. Naiintindihan ko na po ngayon, Itay. Mahinang sagot ni Amelia. Pero masakit pa rin. Sobrang sakit. Alam ko, sabi ng kanyang ama. Inilapag nito ang kamay sa kanyang balikat. Pero tandaan mo, ang bakal ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy para maging isang matibay na espada. At ngayon, handa ka ng lumaban. Kinabukasan, ipinatawag ni Amelia ang mga dati nilang kasambahay na bigla ang tinanggal ni Isabela. Lihim silang nagkita sa isang maliit na restaurant. Ang mga mukha ng mga ito ay puno ng takot sa una. Ngunit nang makita nila ang bagong Amelia, napalitan ito ng pag-asa. Hindi ko kayo nakalimutan, sabi ni Amelia sa kanila. Ang kawalang hustisya na ginawa sa inyo ay bahagi ng babayaran nila. Tulungan ninyo ako. At tumulong nga sila. Ikinuwento nila ang lahat. Ang pagiging maluho ng mag-ina. Ang pagtrato sa kanila na parang mga basahan. Ang mga madalas na pag-uusap tungkol sa tagumpay nila. At doon, ibinigay ng isa sa kanila, si Manang Lydia, ang pinakamahalagang impormasyon. Mama Milia, nanginginig na sabi ng matanda. Sa Sabado po, magpapaparty po sila sa mansyon. Isang malaking selebrasyon. Ang tawag po nila, isang victory party. Isang victory party sa kanyang sariling pamamahay. Ang kahangalan ay halos nakakatawa. Ngumiti si Amelia, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat Manang, malaking tulong yan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng lahat ng paghahanda, tumayo si Amelia sa harap ng isang salamin na buo ang katawan. Suot niya ang isang itim na power suit na tila hinulma para sa kanya. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng maayos at ang kanyang mukha ay mayroong makeup na nagpapatingkad sa kanyang mga mata. Hindi para magpaganda, kundi para magbigay ng diin sa kanyang determinasyon. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Matagal. Wala na ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Wala na ang asawang nagmamakaawa. Wala na ang biktimang nagpapaloko. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay isang Reyes, isang heredera, isang mandirigma. Dahan-dahan siyang ngumiti sa salamin. Isang ngangiting malamig at puno ng pangako. Kinausap niya ang kanyang refleksyon, ngunit ang mga salita ay para sa iisang tao lang. Marcos Sandoval, bulong niya sa katahimikan ng silid. Handa ka na bang makita ang bagong Amelia Reyes? Ang hangin sa loob ng mansyon sa Forbes Park ay puno ng amoy ng tagumpay at ng mamahaling pabango. Ang mga pinakamayayamang tao sa Maynila ay naroon. Umiinom ng champagne, kumakain ng mga inihandang pagkain, at bumabati sa mga bagong hari at reyna ng palasyo, si Marco at Isabela Sandoval. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala, suot ang isang mamahaling suit. Ang Rolex na bigay ni Amelia ay kumikinang sa kanyang pulso. Bawat ngiti niya ay puno ng kayabangan. Bawat pakikipagkamay ay isang deklarasyon ng kanyang bagong kapangyarihan. Congratulations, Marco! You finally own this magnificent place, bati ng isang negosyante. This is just the beginning. Mayabang na sagot ni Marco. Tinatapik ang balikat ng kausap. Sa isang sulok, si Isabela naman ay parang isang reynang nagagalak sa kanyang koronasyon. Ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan ang mga bagong palamuti. Ang mga painting na pinalitan niya, ang mga plano niyang i-renovate ang buong lugar para mawala ang luma at malas na enerhiya. Ang party ay nasa kasagsagan nito. Ang musika ay malakas. Ang tawanan ay umaalingaw-ngaw. Si Marco ay naghahanda ng magbigay ng kanyang talumpati. Hawak ang isang kopita ng champagne nang biglang bumukas ang malaking pinto sa pasukan. Hindi ito bumukas ng marahan. Ito ay bumukas ng may awtoridad na lumikha ng isang malakas na tunog
na pumutol sa ingay ng kasiyahan. Ang musika ay biglang tumigil. Ang mga tawanan ay naglaho. Lahat ng ulo, kabilang ang kay Marco at Isabela, ay lumingon sa direksyon ng pinto. At doon, nakatayo si Amelia. Ang katahimikan na bumalot sa buong silid ay nakabibingi. Ang mga bisita ay napanganga. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ito ba ang Amelia Reyes na nabalitaan nilang naghihirap at iniwan ang lahat? Hindi. Ang babaeng nakatayo sa pintuan ay ibang-iba. Suot ang isang itim na power suit na bumagay sa kanyang maikling buhok, ang kanyang mukha ay kalmado, at ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagliliyab na baga. Ang kanyang presensya ay hindi presensya ng isang biktima, kundi ng isang maniningil. Sa likod niya, pumasok ang dalawa pang figura. Si Don Rafael Reyes, na ang tindig pa lang ay sapat na para magdulot ng takot, at ang kanilang punong abogado. Dahan-dahan, nagsimulang maglakad si Amelia papasok. Bawat hakbang ng kanyang stiletto heels sa makintab na marmol na sahig ay parang isang pagbayo ng martilyo ng hukom. Ang mga bisita ay automatikong humahawi. Nagbibigay daan sa kanya na parang tubig na nahahati sa gitna. Nabitawan ni Marco ang kanyang kopita. Ang tunog ng nabasag na kristal at natapong champagne ay ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan, Amelia. Uma? Nauutal niyang sabi. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. Si Isabela naman ay parang nakakita ng multo. Anong ginagawa mo dito? Sino ang nagpapasok sa'yo? Guards! Ngunit walang guard na dumating. Nagpatuloy sa paglakad si Amelia hanggang sa makarating siya sa gitna ng sala. Sa harap mismo ni Marco, tinitigan niya ito ng diretso sa mata, isang titig na malamig at mapanuri. Ganda ng party niyo, sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Sayang lang, dahil mukhang kailangan niyo nang tapusin. Wala kang karapatang pumunta dito. Akin ang bahay na ito. Sigaw ni Marco. Pilit binabawi ang kanyang kumpiyansa. Talaga ba? Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Amelia. Sumenya siya sa abogado. Humarap ang abogado sa mga naguguluhang bisita. Isang paumanhin sa abala. Formal nitong sabi. Ngunit may kailangan lang linawin. Ang property na ito ay legal na pag-aari pa rin ni Miss Amelia Reyes. Isang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Sinungaling, sigaw ni Isabela. Nasa amin ang deed of donation. Pinirmahan niya. Isang deed of donation na nakuha sa pamamagitan ng panloloko at pamimilit. Sagot ng abogado. Ngunit hindi na natin kailangang pagtalunan pa yan. Dahil may isang bagay kayong nakalimutan. Basahin sa orihinal na titulo ng lupa. Nagpatuloy ang abogado, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nakasulat dito sa Article 765 ng Civil Code na ipinasok sa orihinal na kontrata na ang isang donasyon ay maaring bawiin kung ang pinagbigyan o ang donee ay gumawa ng kahit anong akto ng ingratitude. Kasama dito ang paggawa ng anumang krimen laban sa donor, sa kanyang ari-arian o sa kanyang karangalan. Namutla si Marco. Wala akong ginagawang krimen. Sigurado ka? Tanong ni Amelia. Ang kanyang nangiti ay lumawak. At sa senyalis niya, ang malaking flat screen TV na nakasabit sa dingding na kanina lang ay nagpapakita ng mga masasayang larawan ng mag-ina ay biglang nag-iba ng palabas. Umilaw ito at lumabas ang video. Ang video mula sa restaurant. Malinaw na malinaw. Ang mukha ni Marco ang portfolio, ang usapan tungkol sa 10 milyong pampadulas. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang maririnig mula sa lahat ng mga bisita. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga titig ng paghanga kay Marco ay napalitan ng mga titig ng pagkasuklam at pandidiri. Hindi! Hindi totoo yan! Doctorate yan! Sigaw ni Isabela na parang isang nasisiraan ng bait.
at akmang susugurin ang thief. Ngunit hinarangan siya ng mga security personnel ni Don Rafael na bigla na lang lumitaw. Si Marco naman ay hindi makagalaw. Nakatitig lang siya sa screen, sa kanyang sariling mukha, sa kanyang sariling pagkakanulo. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng plano, lahat ng kayabangan, gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Dahan-dahan, nang hina ang kanyang mga tuhod. Ang lalaking kanina lang ay hari ng mundo ay bumagsak sa sahig. Lumuhod sa gitna ng kanyang victory party, sa harap ng lahat ng taong gusto niyang hangaan siya. Ang huling halakhak ay hindi sa kanya. Tumingin si Amelia pababa sa nakaluhod na lalaki. Ang lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay, ngunit wala na siyang naramdamang awa, wala nang sakit. Tanging isang malamig at matamis na pakiramdam ng hustisya. Tinalikuran niya ito at humarap sa mga bisita. Ang party ay tapos na, deklara niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Maari na kayong umalis. Ang pag-alis ng mga bisita ay parang isang mabilis na paghupa. Paghupa ng baha. Nagmamadali, nagbubulungan, at iniiwasan ang kanilang mga mata na magtama sa mga mata ni Amelia. Ang kahihiyan ng mag-inang Sandoval ay naging isang dumi na ayaw nilang madikitan. Sa loob ng ilang minuto, ang dating masayang bulwagan ay naging isang malawak na espasyong puno ng mga bakas ng isang digmaang katatapos lang, mga basag na kopita, mga pagkaing hindi nagalaw, at ang mabigat na amoy ng kabiguan. Sa gitna ng lahat, nakatayo pa rin si Amelia, hindi kumikilos, pinapanood ang huling eksena ng trahedya ng mag-inang Sandoval. Wala kayong karapatan, hayop kayo, babalikan namin kayo. Ang mga sigaw ni Isabela ay umalingaw-ngaw habang kinakaladkad siya ng mga security personnel palabas ng pinto. Puno ng galit at pagbabanta ang kanyang mga salita, ngunit wala na itong bigat. Isa na lamang siyang reynang natanggalan ng korona. Ang kanyang kapangyarihan ay naging abo. Si Marco naman ay tahimik na lang. Ang kaninang pagluhod ay napalitan ng isang blangkong pagtitig habang tinutulungan siyang tumayo. Habang dinadaan siya sa harap ni Amelia, sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Hinintay ni Amelia na makaramdam ng kahit ano, galit, awa, lungkot, ngunit wala. Ang lalaking nasa harap niya ay isa na lamang estranghero, isang multo mula sa isang nakaraang buhay. Hindi siya umimik, hindi siya kumilos. Tinitigan niya lang ito hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Palabas ng pinto, palabas ng kanyang buhay. Nang sa wakas ay sumara na ang pinto. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Naiwan si Amelia, si Don Rafael, at ang kanilang mga tauhan sa gitna ng kalat. Dahan-dahang lumapit si Don Rafael sa kanyang anak. May ngiti sa kanyang mga labi, isang nangiting puno ng pagmamalaki. Itinapik niya ang balikat ni Amelia. Tapos na anak, nakuha mo na ang hustisya. Tumango si Amelia, isang maliit at pagod na tango. Ngunit ang pakiramdam sa loob niya ay hindi purong tagumpay. Ito ay isang halo ng ginhawa at ng isang malalim na kapaguran. Ang laban ay tapos na, ngunit ang mga sugat ay naroon pa rin. Ipalinis niyo na ang lahat. Utos niya sa mga tauhan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may awtoridad. Itapon niyo ang lahat ng bagay na hindi sa akin. Habang ang mga tauhan ay nagsimulang magligpit, naglakad-lakad si Amelia sa loob ng kanyang bahay. Bawat sulok ay may dalang alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito masakit. Tinitignan niya ang mga ito na parang mga eksena mula sa isang lumang pelikula na hindi na siya ang bida. Hinawakan niya ang isang vase na pinalitan ni Isabela. Tinanggal niya ito sa lalagyan at ibinigay sa isang katulong. Itapon niyo to. Nakita niya ang isang mamahaling painting na ipinagmalaki ni Marco. Ibaba niyo yan. Dahan-dahan, piraso-piraso, binubura niya ang lahat ng bakas ng mga Sandoval
sa kanyang pamamahay. Hindi ito isang kilos ng galit, kundi isang ritual ng paglilinis. Nang makarating siya sa kanilang dating silid, nakita niya ang kama na maayos pa, na parang naghihintay sa kanilang pagbalik. Sa ibabaw ng bedside table, sa panig ni Marco, nakita niya ang isang bagay na nakalimutan na niya. Ang kanilang wedding portrait nakalagay sa isang silver na frame. Ang nakangiting mukha nilang dalawa noong araw ng kanilang kasal ay tila isang mapait na biro. At sa tabi nito, nakapatong ang isang dokumento, ang marriage contract nila. Kinuha niya ang kontrata, ang papel na nagsasabing sila ay isa. Hinawakan niya ito, pinakiramdaman ang bigat nito sa kanyang mga kamay. Ito ang simula ng lahat. Ang simula ng kanyang kaligayahan at ang simula rin ng kanyang pagkawasak. Naglakad siya papunta sa malaking bintana, ang parehong bintana kung saan dati niyang pinapanood ang pag-uwi ni Marco. Binuksan niya ito ng maluwag. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok. Nililinis ang lumang amoy sa silid at dinala ang tunog ng buhay mula sa labas. Ang hangin ay parang isang bagong simula. Tinitigan niya ang mansyon mula sa itaas, ang mga ilaw, ang hardin. Ito ay sa kanya. Palagi itong sa kanya. Hindi na niya kailangang ibahagi ito kanino man para lang maramdamang buo siya. Tumingin siya pababa sa marriage contract na hawak niya. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya nagdalawang isip. Sa isang kalmado at desididong kilos, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit at ulit. Hanggang sa ang mga salitang Mr. and Mrs. Sandoval ay maging maliliit na piraso na lang ng papel. Inilabas niya ang kanyang kamay sa bintana at binuksan ang kanyang palad. Ipinakawalan niya ang mga piraso ng papel sa hangin. Pinanood niya ang mga ito habang sumasayaw pababa, dinadala ng hangin, nawawala sa kadiliman ng gabi. Ang bawat piraso ay isang kasinungalingan, isang sirang pangako, isang masakit na alaala na sa wakas ay pinalaya na. Nang wala nang natira sa kanyang palad, huminga siya ng malalim. Isang hiningang maluwag at mapayapa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Ang digmaan ay tapos na. At siya, si Amelia Reyes, ay nakatayo pa rin. Hindi lang basta nakatayo. Siya ay buo. Ilang buwan ang lumipas. Ang dating malamig at formal na mansyon sa Forbes Park ay puno na ngayon ng buhay at init. Ang mga bintana ay laging bukas, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Ang mga madidilim na kurtina ay napalitan ng mga puting manipis na tela na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang hardin ay namumulaklak sa mga bagong tanim na bulaklak na si Amelia mismo ang pumili. Ito ay hindi na isang palasyong pinag-aagawan. Isa na itong tunay na tahanan. Ang mga piraso ng pinunit na marriage contract ay matagal nang tinangay ng hangin. At kasama nitong naglaho ang huling bakas ng sakit sa puso ni Amelia. Ang sugat ay naghilom na at ang natira ay isang pilat. Isang paalala, hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Isang maaraw na tanghali, masayang nagtatawanan sina Amelia at Clara sa isang maliwanag na cafe sa Bonifacio Global City. Ang kanilang samahan na nagsimula sa parehong pait ay namulaklak at naging isang tunay na pagkakaibigan. Sinong mag-aakala na ang dati nating ahas na amo ang magiging dahilan para maging business partners tayo? Natatawang sabi ni Clara habang umiinom ng kanyang kape. Ngumiti si Amelia, isang ngiting totoo at walang pagkukunwari. Utang ko sa iyo ang malaking bahagi nito, Clara. Salamat sa tapang mo. Si Clara, sa tulong ni Don Rafael, ay binigyan ng posisyon sa isa sa mga subsidiary company ng Reyes Prime Holdings. Ngayon, siya na ang kanang kamay ni Amelia sa bagong real estate division na itinatag nito, isang proyektong nakatuon sa paggawa ng mga abot-kayang pabahay. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ni Clara.
Pareho lang tayong tumayo para sa sarili natin. At tignan mo naman tayo ngayon. Nagkatinginan sila at sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang respeto at paghanga. Dalawang babaeng minsan nang winasak, ngunit ngayon ay magkasamang bumubuo ng isang bago at mas magandang kinabukasan. Kinahapunan, nagtungo si Amelia sa isang lugar na matagal na niyang hindi nabibisita. Isang payapang sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ina. May dala siyang isang pumpon ng mga sariwang sunflower, ang mga bulaklak na laging nagpapaalala sa kanya ng pag-asa at pagtingin sa liwanag. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga ito sa puntod na gawa sa puting marmol. Hinaplos niya ang malamig na bato kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ina. "Hi, Ma!" Bulong niya sa hangin. "Matagal din po akong hindi nakadalaw. Marami pong nangyari." Huminga siya ng malalim. Pinapakiramdaman ang katahimikan ng lugar. "Gusto ko lang pong sabihin na okay na po ako. Natuto na po ako. May mga pagkakamali, may mga sakit, pero kinaya ko po." Isang munting ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang inaalala ang kanyang pinagdaanan. "At naging matatag po ako, tulad ng lagi ninyong sinasabi sa akin noon. Naging matatag po ako para sa sarili ko." Tumayo siya, pinagpaga ng kanyang damit. Sa kanyang pag-alis, wala nang bigat sa kanyang dibdib. Tanging kapayapaan at isang pakiramdam na ang kanyang ina, nasaan man ito, ay nakangiti at ipinagmamalaki siya kinabukasan. Ang conference room ng Reyes Prime Holdings ay isang sagradong lugar. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay napapalibutan ng mga seryosong mukha ng mga board members, mga lalaking sanay, sa mga numerong milyon-milyon ang halaga. Sila ang mga haligi ng imperyong binuo ni Don Rafael. Ngunit nang bumukas ang pinto at pumasok si Amelia Reyes, lahat sila ay natahimik at napatingin. Suot ang isang eleganteng navy blue suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos, at ang kanyang paglakad ay puno ng kumpiyansa. Wala nang bakas ng babaeng minsan nang naging mahina at sunod-sunuran. Naglakad siya papunta sa unahan ng lamesa. Sa tabi ng kanyang ama, ngumiti at tumango si Don Rafael sa kanya. Isang kilos ng pagbibigay basbas. Inilapag ni Amelia ang kanyang leather portfolio sa lamesa. Binuksan niya ito at inilabas ang mga dokumento para sa kanyang presentasyon. Ang plano para sa kanyang bagong housing project. Tumingin siya sa bawat mukha sa paligid niyang lamesa. Hindi natatakot, hindi nag-aalinlangan. Tinitigan niya sila ng diretso sa mata. Ang pangalan niya ay Amelia Reyes. Hindi na siya anino ng kanyang ama at lalong hindi na siya asawa ng isang manloloko. Ngayon, siya na ang nagsusulat ng sarili niyang kwento. At ang bagong kabanata ay nagsisimula pa lamang. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang pagsubok ang tunay na salamin ng pagkatao. Nang ilagay ang isang asawa sa sitwasyong puno ng pagtataksil, panggagantiyo sa ari-arian, panlilinlang, at planong pag-iwan, pinili niyang hindi bumagsak. Sa halip, umangat siya dahil sa karunungan at pagprotekta ng kanyang pamilya. Ang mga tusong pakana, mula sa pekeng lagda hanggang sa lihim na paghahabol sa kayamanan, ay tuluyang nabunyag dahil sa maingat na paghahanda at matibay na ebidensya. Sa huli, ang mga mapanlinlang ay napahiya at napilitang lisanin ang buhay niya, habang siya naman ay muling nakahanap ng kalayaan, lakas ng loob, at tunay na kaligayahan. Ano ang natutunan ninyo mula sa aral ng kwentong ito? Sa tingin ninyo, ano ang pinakamahalagang sandigan upang malampasan ang pagtataksil? At higit sa lahat, kamusta kayo ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakakakita ng liwanag at lakas sa sarili ninyong paglalakbay.